So una sa lahat ng mga Marcos supporters dyan, gusto ko lang linawin na ako po ay dating Marcos supporter simula nung kabataan ko dahil kay Marcos Sr. At wala po akong personal na galit sa ating mahal na Pangulo. Although may natitira pa rin akong pagtitiwala sa kanya. Kung sana ikaw talaga ang tatayong presidente ng ating bayan. Isa lang ang isinigaw natin noong nangangampanya tayo, noong kinakampanya natin si BBM. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Di ba? Ang hangad lang ni Tatay Digong is mapabuti ang ating bayan. Di ba? Ano ba ang root cause ng lahat? Nagsimula ito sa 1.8 billion na tinatanong lang ni Tatay Digong kung saan napunta and open the book. So simple as that. You have to explain to the people kung saan napunta ang 1.8 billion. Tama po ba? Dahil karapatan ng taong bayan at sagutin nyo ang tanong ng bayan. Dahil pira yan ng taong bayan. Hindi riyan pira ninyo. At una sa lahat, ang taong bayan po ang nagpapasahod sa inyo. Hindi pa ba sapat ang pagpapasahod sa inyo ng taong bayan? Sa halip na gamitin nyo yung bilyon-bilyon na pira para sa ekonomiya na mapababa ang mga bilihin ngayon na sobrang napakataas. Bakit kailangan pang gawing komplikado ang sitwasyon, di ba? Yung panahon na nag-request si Tatay Digong as per the voice of the people na saan napunta ang 1.8 billion. Pero ano ba ang ginawa nyo? Di ba? Ano ang ginawa nyo? Pinapapasok nyo ang ICC, tinanggalan nyo ng confidential fund si BP Sara na kung saan para sana sa mga mahihirap natin mga estudyante na nasa kalibliban na lugar. Diba, BBM, wala pong nang-aapi sa iyo. Kayo po ang nang-aapi sa taong bayan ngayon. Ano po ba ang pang-aapi na ginawa nyo sa taong bayan? Bistado at lantaran ang paglustay nyo ng bilyon-bilyong pira na hindi nyo pira yan. Pira ng mga mahihirap na umaasa sa tuloy-tuloy na pagbabago. Di po ba? Tama po ba, Pangulo? Alam ko naman na kung ikaw sana ang nanunungkulan talaga bilang presidente, naniniwala pa rin ako na kaya mong sundan ang yapak ng iyong ama. Pero, nakakalungkot lang isipin na sa kabila ng iyong maskara, may dalawang ahas at demonyo na nagmanipula sa iyo, na nagkontrol sa iyo. Kahit sabihin mo man na gusto mong gawin ang mga bagay-bagay na ito, hindi mo siya kayang gampanan. Dahil nandoon yung dalawang demonyo sa likod mo na kumukontrol sa mga desisyon mo. Sana BBM, pakinggan mo ang hingalo ng taong bayan. Di ba nakakalungkot isipin na ang pagtitiwala namin sa iyo ay nawala na totally. Dahil bakit? Puro na lang salita ang aming naririnig. Wala po kami nakikitang pagbabago. Ito ba ang bagong mukha ng Pilipinas? Nagkakagulo? Puro away, kaguluhan sa Senado at Kongreso? Pagtaas ng mga bilihin na sana ikaw ang dumidipa sa lahat ng mga kaguluhang ito, sa lahat ng mga crisis sa ating ekonomiya. Sana nandyan ka para dipahan mo ito mga problema ng ating bayan. Hindi po namin ito magagawa at hindi namin kayang suportaran kung ang Pangulo namin ay sunod-sunuran sa dalawang demonyong nasa likod mo. Ulitin ko, hindi si Tatay Digong ang ating kalaban. Sana tumanaw ka ng malaking utang na loob sa isang tatay na nagmalasakit sa ating bayan, sa iyong pamilya na mapalibing ang iyong ama sa libingan ng mga bayani. Malaking utang na loob mo sa mga Duterte. Kundi, ang pagtandi mo kay Inday Sara ang nagdala sa iyo para maluklok ka bilang isang presidente. Dahil kasama ako sa nabudol sa pagpangangampanya sa iyo at napapahiya ako sa aking mga followers, sa mga kaibigan, kamag-anak at mga mahal ko sa buhay dahil ako ay kasama mo sa laban nung nangangampanya pa tayo noon. Pero ngayon, ikaw na mismo ang nagsasabi na inaapi ka namin. Ikaw na mismo ang nagsabi na naghari-harian si Tatay Digong. Hindi po. Di ba, puro ka na lang salita. No?
Sa lahat ng mga salita mo, laban bawi ang mga sinasabi mo. Yun po ang napapansin ng mga taong bayan ngayon. Kaya sino pa ba ang magtitiwala sa lahat ng mga sinasabi mo dito sa social media, dito sa publiko? Di ba? Kahit sabihin pa natin na nandyan ka sa Davao ngayon para tumulong sa mga na-landslide, parang kaplastikan na kasi ang nangyayari. Kung talagang buwis buhay, tulong mo sa taong bayan o sa ating bayan, sana inumpisahan mo na yan ng pagkakaupo mo, pero ano ang ginawa nyo? Pinamukhaan nyo sa madlang people kung paano nyo nilustay ang pira. Ang pangako mo na 20 pesos per kilo ng bigas hanggang ngayon wala po nangyari. Kaya kahit ako hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Oo, magaling kang mag-speech, pero hindi po mabubuhay ang taong bayan sa speech mo. Kailangan namin ng presidente na matapang, may paninindigan, may prinsipyo, may isang salita at gawa. Sana gumising ka na. Sipain mo yung dalawang demonyo na nasa likod mo. Please lang.